parami na ng parami yung mga tao doon. Talaga namang mainit na mainit po ang kahit po ay umuulan, kahit umaambon, makikita mo talaga yung damdamin ng mga kababayan natin doon sa liwasan. Kulang na lang talaga, alam nyo, marami nga nagsasabi, dapat ilipat na kasi maliit na daw yung lugar, which is true. Kasi nakabunta ako nung unang, I think it was first 3 days ba yun? Sakto lang, yung dami. Di ba? Eto ngayon, nagbumalik ako after how many days? 5 days. Hanggang likod na ho, abot. Harap likod na yung mga tao. Diyan sa harap, tsaka dun sa likod meron. Nagulat nga ako, meron pa sa likod eh. So punong-puno na talaga ng mga tao dyan. At talaga nga namang kakaiba na po yung kanilang init sa mga nangyayari. At updated po sila. Lahat po na mas madami, Banat Bay? Mas madami ito kaysa nung prayer rally ng KOJC, yung mga dito ngayon. Nako, hanggang likod delikado yan. Hanggang likod. At alam mo ba, may balita. Oy, ano yan? Ito din, ngayon lang to, info lang to. May nagsabi sa akin, may bumulong sa akin sa tabi ko. Isang pulis. Sabi sa akin, pinaghahanda na daw sila na pag dumami pa daw dyan, dyan na sila ma-deploy. Kasi meron ako mga kaibigang pulis na i-deploy sa Davao. Para kaya lang, para meron dito. para dyan. Kaya lang, ino-observe nila kung dyan ba daw i-deploy o dito. Nalilito na sila kasi marami tao dyan, marami rin dito. Ganon na ho sila kapraning ang ating kapulisan. Siyempre, yung mga kaibigan natin, wala naman silang choice dyan dahil iuutos lang naman ni Marbil yan. Pag inutos na, wala na talagang Kasi ang dami na ho punong-puno na ho dyan. Kung hindi pa po kayo nakapunta sa liwasan, ipakita nyo ho yung puwersa nyo. I think everyday po yan ginagawa. Nandyan po sila kay Eric at iba pa pong mga vloggers natin, nandyan po. Yung best friend ni Boss Dada na si VMR, nandyan din. Yun. Sana nga makita ko naman yung best friend mo na si Marley ka dyan. At gusto ko ikaw mag-interview sa kanya. Ay, pwede. Pwede, di ba? Pwede. Ma'am Hannah Jane, paki-set up ang kailangan magkasama si Banat sa isang show dito. Sa ating live coverage na ito. Very good. Pero hindi, maganda yung paramihin nyo na dyan para mawala na dito. Banat ba yung mga pulis? Iyan ang talagang sabi nga ni ka Eric dyan at saka ng iba pa mga nagsasalita dyan. Hanggang hindi umaalis ang pulis sa KOJC, mananatili dyan sa liwasan. So, isa ho yan sa mga, kasi nga, again, wag ho kasi nating kalimutan na etong ginagawa kay Pastor Quiboloy at ang KOJC, hindi ho ginagawa yan dahil lang gustong gipitin ng KOJC. Ang pinakapunot dulo po niyan, ako naniniwala, ay ang mga Duterte. Kaya ho nila ginagawa yung panggigipit dyan. Tandaan natin, kasi pag titingnan mo bakit ba ginaganyan ang KOJC? Siguro naman sa talino ni Pastor Quiboloy, sa laki ng nagawa niya para sa KOJC. Alam nating magaling siya, matalino siya, may resources siya. Kung ikaw hinahanap, magtatago ka ba sa loob ng KOJC? Definitely not. Alam yan ng pulis. Pero bakit ganyan ang ginagawa sa KOJC? Ito, opinion ko lang to Sa tingin ko, kaya ginagawa yan sa KOJC, una, malamang sa malamang magtatanim talaga sila dyan. Kaya bantayan nyo mga banateros at mga taga KOJC, magtatanim yan dyan sa loob. Nakita ko yung mga video na meron dumaang mga parang bomba ba yun. Tapos meron din video, may na-upload din tayo na kung saan pinapasok nila yung karton. Kasi pag nagtanim sila dyan, tandaan natin, wala na po sa pangalan ni Pastor Quiboloy ang KOJC. Sino po ba ang administrator ng KOJC? Si Pangulong PRD, yes. So kung may matagpo ang mga bomba dyan, kung may matagpo ang mga baril dyan, sino ang isisisihin dyan? Sasabihin lang nila sa korte, legally, wala na sa pangalan ni Pastor Quiboloy ito. Sino ang administrator? Si Pangulong Duterte. So siya ang makakasuhan dyan. Kaya nga yung ginagawa dito sa KOJC, hindi laban ito ng KOJC lamang, mga kababayan. Laban ito ng tayo mismo dahil alam natin yan ang target, ang Pangulong Duterte. Ang target po ay mga Duterte. 2025,
Ang plano nila talaga, lalong-lalo na ho ito si Speaker, ang plano niya ilagay ang mga kaalyado nila. Hindi lamang po sa Senado, pati sa, ngayon po kitang-kita natin how they weaponize yung Kamara, yung House. Yan ang plano nila sa Senado, to weaponize the Senate sa 2025. So that pagtapos ng 2025, Senate, Congress, parehong hawak na ni Marcos. So ano ibig sabihin nun? They can do yung itim na plano nila noon pa. Ano yon? Change of Constitution. Prime Minister. Yan ang target niyan. Itong KOJC ay isa lamang pong simula. Tinitingnan nila kung may mangyayari ba, magkakagulo ba. Pag walang nangyari, hindi tayo nag-ingay, walang magkakaroong pag-aalsa, itutuloy-tuloy nila yan hanggang mapalitan na ang mga senador, mga congressman at ma-weaponize ito. At magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon at tuloy-tuloy na sila sa 2028 at sa susunod pa. Yun ang nakakatakot dito. Maliit lamang po na plano itong nasa kay OJC. Simula pa lang yan. Kaya dapat natin yung bantayan. Yun ang ano dito kaya napaka-importante pong maunawaan natin yan. Hello? May kasama pa ba tayo dito? Given yung tao kanina sa liwasang, oo, may mas malaki na ba yung chance para maging posible itong magkaroon ng people power? Sa akin, may malaking chance. Okay? Pero again, kaya nga alam nyo, isa sa mga speech ko po doon sa liwasan, nilinaw po natin kasi may mga gumagamit po na kesyo si Torre daw ay isang iglesia ni Cristo. Nilinaw po ng iglesia ni Cristo through Net25 na hindi po si Torre kaanib. At sabi nga nila doon, medyo nagpahaging sila doon na sana hindi na idamay. Which is tama naman yung punto nila. Kasi ang punto nila is paano tayo makakapag-engganyo kung didadamay pa natin. Kaya nga ako kanina nanawagan ako, mapa-Iglesia ni Cristo, mapa-Muslim, mapa-Roman Catholic or other Christian group. Hindi na ho ito laban ng KOJC lamang. Hindi pa nga api ito sa KOJC. Ito'y pang-aapi sa mga Pilipino. At bilang mga ministro ng ating kanya-kanyang mga sekta, ay atin po itong trabaho na pag merong naaapi sa lipunan, dapat po tayo nagsasalita. Nasa Biblia po yan, nasa Old Testament po yan. Binasa ko po kanina. Yan po ang trabaho natin. Maging boses ng mga nangangailangan. Kaya pag hindi natin ito ginawa, ito po'y kasalanan, hindi lamang po sa Diyos, kung hindi sa bayan. So, manawagan tayo. Sa pagtawag ko na yon na magkaroon tayo ng isang unity sa bawat relihiyon, dapat isama na natin dito. Dapat we are inclusive, not exclusive. Ganun dapat ang ating approach. Include na natin sila. Kaya nga po ako kanina, nung pumunta ako doon, kinamayan ko po si BMR. Alam naman po ng iba dyan na nagkaroon ng alitan ng Banateros at ang iba pang mga vloggers. Nagbigay na po kami ng halimbawa. It is time for us to unite, not to divide. It's time for us to unite. Naghalimbawa na po ako bilang isang kinikilala ng Banateros na pinuno. Ako na po ang lumapit at kumamay po sa kila BMR. Dapat po tayo magsama-sama na mga kapatid natin sa ibang relihiyon. Hindi na ho ito usapan ng KOJC ka ba, kay Pastor Kibuloy ka ba. Hindi po ito. Usapan na po ito na ang bawat Pilipino ay inaabuso na ng gobyernong ito. Hindi na sinusunod ng pulis ang kanilang tunay na mandato to execute law. They're making their own laws now. Yes, Banat Baino, kasi nga kanina din sa rally doon sa Liwasan, nakasama din niyo po si Kaado Paglinawan. Ang sabi po niya na young Marcos resign, Marcos will not resign on his own. The removal of this president who lies openly to the people, walang pulis ni isa, na nagdala ng baril is what is needed. This is already bordering on chaos. We are going towards anarchy, and to prevent anarchy, we need patriotic armed forces of the Philippines. You don't have to be armed. All you have to do is to go to your superior and say, we don't want to participate in this kind of government. Ano po yung masasabi niyo dito?
Ako naniniwala talaga ako. Kaya ako mismo, paulit-ulit ko sinasabi, yung Marcos resign na panawagan, it will never happen. Imposible yun. Yes. Itaga nyo sa pador, iapa sa bato. Makapal mukha niyan mangyayari. Oo, hindi magre-resign yan, pambihira. Hanggang kaduluduluhan kakapitan yan. Kaya ang magandang panawagan natin, paulit-ulit ko sinasabi to, manawagan tayo sa taong bayan. Magkaroon tayo ng panawagan sa ibang mga sekta. Magkaroon tayo ng panawagan sa mga uniform personnel. Iparealize natin kung anong ginawa ng administrasyon na to. Tulad nga kanina sinabi ko ano ang unang ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ang tumungtong? Kayong mga uniform personnel, alam niyo yan, dinoble ang budget nyo, ginandahan ang mga benepisyo nyo. Ano ang ginawa sa inyo ng Marcos administration nung siya ay naupo na? Binawasan ng inyong pensyon. Doon pa lang, makikita nyo na kung anong prioridad. Habang kayo nagpapakapagod, nagtatrabaho, yung amo ninyo nagpaparty. Dapat maunawaan ito ng kapulisan at mga sundalo na hindi talaga magre-resign yan si Marcos. So it's useless for me to call on resignation of Marcos. Gusto pa nga nilang ma-extend sila, di ba? Oo, I would focus on convincing people not to join us. Ina-abuse na tayo. Yung PhilHealth, yung pera sa PhilHealth, magkano yun? Diba? Ang laki nun. Saan napunta? Sa ayuda? Para makandidato yung mga congressman. 20 billion. Yung 1 billion per day na flood control project. Asa na yun? Wala na din. Yung Maharlika funds, may balita na po ba tayo? Wala na din. Hindi ho ito laban ng mga taga-KOJC. Nagkakataon lang, KOJC lang yung kinantil nila. Kasi ako naniniwala na pinahintulutan ng Diyos na ang KOJC ang maganito kasi hindi bibigay ang KOJC. Naintindihan natin. Ako naniniwala ako this is God's appointed people na ma-persecute kasi alam nilang hindi ho bibigay. Alam naman po natin siguro ang kwento ng SMNI at saka ni Pastor Kibuloy na sinubukang bilhin ng administrasyon na to ang SMNI, hindi nagawa. Kaya ginigipit ng ganyan. The next performance will start momentarily.